Nako, kung Suarez, JJ, no? Kitang-kita daw ni nervyos daw itong mamang ito dito kay Leandro Libiste, no? Kasi nga gulat sila, no? Ngayon lang sila nakakita ng ganitong congressman na aggressive. Talagang sinasabi niya lahat ng gusto niya sabihin, no? Ito yung sinasabi walang tinatago. Ito yung sinasabing kapag maingay, talagang walang tinatago. Hindi yung katwiran nila, kapag maingay, may tinatago. Kaya pala maingay kasi may tinatago. Ba? Kakaibang katwiran, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganung katwiran na kapag nag-iingay, may tinatago. Hindi. Eto, kapag walang tinatago ang isang tao, maingay. Handaan nyo yan. Nag-iingay yan. Di ba? Ibig sabihin, wala siyang pwedeng masilip sa kanya. Wala siyang pwedeng mabutasan sa kanya. Ngayon po, ito po, dito po si Mr. Chair na bilaukan. At si Mr. Chair, si Kimbo, mukha yatang biglang naging ulyanin dito sa combo ni Leandro Libiste, no? Ito painggan po natin. Kasi matagal na po siya sabi ni Libiste dito. Ito muna pala. No, tungkol dito kay Batman. Hinamon ko si Recto na humarap sa Kongreso para magkaalamanan. Sino sa amin na nagsasabi totoo? Kahit bukas o alinman sa susunod na araw ang sesyon, nagsimula pa lang ako. Pero nag-aalala ako, kamusta trabaho bilang executive secretary? Alam mo kasi ganito yan eh. Pag public servant ka, hindi ka naman private citizen, no, na pwedeng hindi humarap. Public servant ka, taong bayan nagpapasahod sa inyo. Pag may mga ganito na may mga issue, humarap kayo. Hindi mo pwede, bakit sino ba si Libiste para harapin ko? Hindi ganun. Dapat humarap ka. Dapat may mag-set nga nito para magkaalaman kasi pera ng taong bayan pinag-uus. Alam mo, ang hirap sa Pilipinas, ha? Ang baba ng tingin nila sa taong bayan. Totoo lang. Kasi kung mataas ang tingin nyo, pagkakilala nyo sa taong bayan na nandito sa Pilipinas, ituturing nyo silang mahalaga dahil yung pinapasahod sa inyo, pera ng taxpayer yun. Nagpapaikot sa ekonomiya. Ituturing nyo sila. Diba? Hindi, baliwala Diba? Bahala na kung ano, bahala kahit galit sila taking to, kanya-kanyang boto yan, ganyan. Ayaw nila sa akin, marami naman may gusto sa akin. Hindi ganun katwiran. Kapag ikaw public servant, lalo ka nasa national ka, kahit ayaw sa'yo ng taong bayan sa paligid mo, gugustuhin mo sila para doon sa accountability. Siyempre, doon sa bilang pag naglingkod ka, ha? Hindi mo porket public servant ka, kung ayaw mo sa akin, di ayaw ko rin sa'yo. Ano ka, anti-Claire? Ha? Pag ayaw mo sa akin, gusto kita. Ayaan mo na, kung ayaw mo sa akin, wala akong magagawa, pero importante, gusto kita. At kayo mga constituent, kayo mga mamamaya, mahal ko. Dapat ganon. Hindi iba ngayon Di ba? Kanya-kanya Para nakalimutan nila public servant sila. May panunumpa pa sa watawat yung mga yak ng lupang hinaya. May panunumpa pa sa kawani ng gobyerno yung mga yak. Di ba? Yan nagbunga ng dahilan niya. Napakarami sabi hindi raw close sila Ralph at Edwin Garjola, kayo na ang umusgak. No? Siyempre, nakaupo ngayon yan, kahit anong gawin mo, mali si Libiste. Sabi nila, may tama sa pag-iisip si Libiste. Galing, no? Ito na pala ang pamantayan sa inyo na may tama sa pag-iisip. Kapag pala nagpa-psychology ka, tumingin yung doktor sa'yo ng psychiatrist, no? Double license, no? Titignan kung ano yung mga sinasabi mo, nagsisiwalat ka ng mga, yung pala pagiging batayan mo, sir, ikaw ba'y nakapagsiwalat ng anomalya sa Pilipinas? Opo, sir. May diferensya ka. Ito gamot. Ganoon na palang pamantayan ngayon, no? Pag nagsisiwalat ng katotohanan sa Pilipinas, may diferensya sa pag-iisip. Yan ang sabi ng mga ibang vlogger Di ba? Ng loyalista May diferensya sa pag-iisip si Libiste. Si Kung may diferensya sa pag-iisip. Lahat sa kanila may diferensya sa pag-iisip Biruin mo yun. Magpa-check up ka kaya sa psychology. Tapos sabihin mo sa doktor, Dok, ba't kaya ganun? Lahat ng politiko may diferensya sa pag-iisip. Yes, totoo. Sabihin mo sa psychology, Dok, ba't ganun? Lahat ng politiko sa Pilipinas ng mga DDS may depression sa pag-iisip. Tingnan mo kung ano sasagot sila ng doktor. Baka resetahan ka ng anti-stress. Baka stress ka, baka sabihin sila ng doktor, nako, baka na-overwhelm ka na. Itigil mo yung kaka-social media mo. Baka na-overwhelm ka. Lahat na lang sa'yo, kung hindi mo kaaway, may depression sa pag-iisip. Baka ikaw may diferensya na, anak. Sasabihin sa'yo ni Doc. Totoo yan. Parang yung doktor na sa mental, na sasabi, tingnan mo, lahat nakakakita ng nalipad na kabayo. Di ba? Kasi nasa mental lahat Parang ganoon Di ba? Parang, siya lang pala nagsasabi, lahat sila ganyan, Nagets niyo ako? Di ba, mga kababayan? Di ba? Ang hirap kasi magkwento binababawan ko, ibis na malalim, binababawan ko. Para maintindihan.
'Di ba? Para manamnam natin yung komentary natin, talaga marami kayong matutunan. Hindi yung hindi yung iba diyan nanonood lang, nagko-comment, nagre-react lang konti, ganyan-ganyan ha. Hindi pinapaliwanag kung anong nangyayari. Ako po pinapaliwanag ko kasi po matagal po ako nagtrabaho sa gobyerno, kaya alam ko yung ugat-ugatan ng mga 'to, 'di ba? Oh, kaya pinapaliwanag po natin sa inyo. 'Di ba? Lahat sa kanila may diferensya, 'di ba? Shipin mo 'yun, lahat may diferensya. Si Kiko, si Gonson, si Robin, si Marcoleta, lahat may diferensya sa kanya eh. Tanungin mo siya kung siya may diferensya wala, sabihin niya wala. Iba na 'yan. Brad, magpa-check up ka na sa double license ng psychology, Brad. Baka yan stress lang 'yan, Brad. Baka mauwi kung saan 'yan. Ha? Yun lang 'yan, payo ko. O ito ha, panoorin po natin itong si Leandro Libiste po, paano niya binanatan to si Suarez. At sabi ni nervous daw. Oras mo. Si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair. Parang nilang binubola si Libiste, no? Uy, maraming ano dyan, ha? Binawarningan lang kita, no? Bakit? Kasi, hindi na madaldal. Ano to si Libiste, masiwalat. Kaya bulahin nyo na yung tao na yan. Wala kayong mabubutas dyan. Bilyonaryo yan. Yung solar, Diyos Mario Jose. Pati solar, talagang inano sa kanila, no? Talagang, sige nga, kasuhan nyo. Ba't hanggang kayo wala kung talaga may kaso? Roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Totoo. Gusto na mga congressman pababay ng VAT. Pumunta ka sa constituent mo sa mga distrito. Tanungin mo, congressman, kung gusto ba bumaba ang VAT o hindi. Tama sasagot sa'yo. Gusto ng iba. Pero ba't ayaw pang usapan dito? Kasi may takot sila kay ES. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Tama, hindi siya sisinungaling, si Kimbo. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong... Yung mga salita nila, no, mahinahon sila kay Libiste, no? Hindi nila pwedeng bulyawan si Libiste katulad ng ginagawa nila kay Henry Marcoleta, pati kay Kiko. Hindi po pwede yan kay Libiste. Alam niyo ugali ni Libiste, baka kasuwang kayo ng 100 million danyos. Tanungin kayo. Nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin. Sa langis po muna. Sa langis lang muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Sinabi ko ba yun? Magsisinungaling ba naman si Libiste? Ano mo naman, no? Diyos ko po. Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? Kung hindi nyo po bawal na tatanggihan. pagsisinungaling, ha? Bawal pagsisinungaling, Lunes. Paano pag Martes, pwede na pala. Ikaw naman, Mr. Charo, papatawa ka naman, oh. Sige, okay na. Sige na, hindi mo na sinabi. Sige na. Bigla naging ulianin si Mr. Char, eh. Sige na, hindi mo na sinabi. papangalanan ko na lang po. Sinabi nyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Nako, huwag niyong babanggitin pangalan niya, parang si Romualdez yan. Hindi pwedeng banggitin ng pangalan. Natatakot sila pag binabanggit. Di ba? Tamo nangyari kay Lachis, binanggit. Tamo nangyari kay Senator Marcoleta, kakasuhan. Di ba? Sose, kung ano pinagkasigawa. Tamo, nangyayari kay Kiko. Tamo, di ba? Ano nangyayari sa lahat? Binabanggit pangalan niya. Nako, huwag ka babanggit ng pangalan dyan. Si Biste, tingnan mo si Chair. Anong sagot ni Mr. Chera? Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Nako po, naging ulianin. Sige na, naiintindihan ka namin. Okay lang. Wala ka namang ginagawa masama. Okay lang, naiintindihan ka namin sa part niya. Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed. Alam mo, pa naging congressman ka, dapat taglay mo, hindi talino. Dahil ang pag magpapakatalino, napakadali. Yung marami kang alam lang, napakadali.
kailangan maging matapang ka. At yung tapang mo, hindi mo hinihiram dun sa amo mo. Hinihiram mo sa taong bayan. Nakikita mo kung gaano sila naghihirap, doon ka nagiging matapang dapat. Kung kinakailangan ibaba ang bat dahil sa tao na yon, kahit kaibigan kita, kakalusing kita. Yun lang yun. Kung talagang congressman ka, kung hindi mo kayang gawin niya, masi kaibigan mo, itakwil mo para lang sa taong bayan, kung hindi mo kaya, umalis ka na bilang isang public servant. Kaya ang payo ko. To our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking pagpulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi niyo sa akin, Mr. Chair, Di ba? Hindi sila makakawala kay Libiste. Grabe, no? Hindi sila makawala, no? Pero hindi nila makukontra yan dyan. Pero kung kay Kiko Yak, pati kay Henry Marcoleta, papatahimikin na nila yan. Hindi nila makakontra si Libiste niya. Ba? Bakit? Maraming alam eh. Bakit? Hawak niya ang Cabral Files eh. Hindi, ito lang ko lang. Sorry ako lang to. Di ba? Baka nakalimutan nyo. Hanggang ngayon, hawak niya pa rin yung Cabral Files. Hindi niya nilalabas yan. Bakit hindi niya nilalabas? Kung sakaling mangganyan siya, wala makakakontra sa kanya. Sige kayo, baka ilabas niya yan. O yung sinasabi ni Pinky, may allocable si Senator Marcoleta 500 million. O, ayan, si Libiste, kausapin niyo kung talagang meron si Marcoleta. At tsak talaga merong allocable si Senator Marcoleta, pero hindi niya kinikback. Kasi ang allocables, nasa batas yan, na papaayos sa mga distrito. Kayo naman, o. Okay, sa representative siya, sa party list, sa mga kaukulang proyekto. Di ba? O, imbestigahan nyo na. Alam mo, di ba, nakita nyo isang beses kay Senator Dante Marcoleta. Kasama to eh. Oh, si Libiste, di ba? Kay Senator Dante Marcoleta. Natatandaan nyo, nung nagkaka-laptop sila, magkasama si Libiste sa si Senator Marcoleta, malamang nahihayag niya lahat yung Cabral Files eh. Oo. Kaya takot sila eh. Sa dalawang ito, kay Senator Marcoleta, pati kay Libiste, marami alam to sa Cabral Files. Kumpara kay Pinky lang ha. Kumpara kay Pinky lang. si ES, hindi mo nga sinabi, Recto, eh. Si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinangaan ko siya. Nag-usap tayo tungkol Noon. Pero Ano bakit ba yun? ngayon po ay Sandali, nagkaiba, sandali. Mr. President? Parang Sandali, yung sandali. pedestal na aking hinangaan. Sandali. Bakit nagseta si Senator Marcoleta? sorry ha. Bigla may sumingit na video eh. Ito pala. Na-play ko na autoplay. Sensya na. Bigla nagseta si Senator Marcoleta. Ano ba yun? Okay, go na ulit. ang VAT o hindi. Mr. Chairman, point of I'm order. sorry, gusto ko Ikaw na lang bang ginigrill? linawin. Call out my name during his Ito. Ito maganda dito na talagang ninervous daw si Suarez kay Libiste. collective and personal privilege. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leader Meron po ba tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Di ba ito rin nasa 18 Marines? Kasama siya, di ba? Tama? Di ba? Yung pangalan niya. Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook messages? Ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Nako po. O, yan ha. Pangalawa, Huwag ka na manginam Kong Suarez, ikaw naman, ang leaders ko sa Batangas,
Ba't At- parang natatanggol ka? Diyan sa, alam mo, pag anong hirap dyan sa congressman, huwag kang magtatanggol dyan. Hayaan mo lumabas yung katwiran. Hayaan mo lumabas yung kwento. Di ba? Yun sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera. Para lumalabas, abogado ka direkto eh. Di ba? Yun ang nabasa ko sa comment eh. Para lumalabas, abogado ka eh. Neutral ka. Kung galit ka kay Libiste, galitan mo na siya. Huwag mo lang, ano yung sabi niya. Kay Congressman Garjola, at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky, pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi O, ako. tingnan mo ha, naghahamon niya, sabihin niya, sinungaling si Libiste. Meron ba naman nagsisinungaling naghahamon? Si Senator Marcoleta, naghahamon ng partial report ng investigasyon. Meron ba naman naghahamon ng tao? Siya pa yung may insertion ng 500, ay siya pa yung may allocable na 500,000 na ginastos daw? Diba? Nasaan kayo? Nasaan ang ano nyo? Okay pa ba kayo, mga kritiko ni Marcoleta? Okay pa ba kayo? Ha? Pero natatawa ko, di ako makamove on eh. Kaya pala nag-iingay kasi may tinatago. Kahit sa mo tignan logic eh. Walang ganun eh. Kahit sa mo tignan, kahit figure of speech, kahit ano eh. Nag-iingay, may tinatago. Meron ba nun? O sinabi niya lang yun. Kaya nag-iingay kasi may tinatago. Meron ba nun? Wala nun. Diba? Pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Okay. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na Bakit ngayon mo na nilabas? o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Sis naman, sir. Yan ang ano yun, no? Yan yung mga ina-adopt na mga vlogger eh. Kung talagang may kaso si Martin at may kaso si ES, bakit ngayon lang nilabas? At bakit di mag-file ng kaso? Yung 18 Marin na nga, nagkakandara pa na nga, nagmamakaawa nga sila baligod sa si Senator Marcoleta. Hanggang ngayon, hindi iniimbestigahan eh. Niimbestigahan, wala, kaso pa kaya. Sa tingin mo, iintindi niya mga yan, kung kalaban yan? Ay, bakit ngayon lang yung mga 18 Marines? Eh, pakailan mo. Kung ngayon lang, bakit pag-delay ba? Ibig sabihin, invento na. Ganun ba yon? Ha? Pag ba, nagnakaw sa bahay mo, may ginawang krimen, halimbawa sa pamilya mo, nakatakas, nahuli after 10 years, ibig sabihin, hindi na totoo kasi 10 years bago mahuli. Bago umamin, 10 years, hindi na totoo. Ethics complaint filed in Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now po, I question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste. Ba't sino ka ba para di banggitin? Ayos kami sa Quezon, wala kaming problema din. ang In sinasabi fact, ko, kami mas nagkakasunduan, mababa ang gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang Good. kalaban ka naman sa nakarang eleksyon eh, di ba? Congressman Leviste, and Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be Parado ka tuloy, wala kang kalaban. Wala ka palang kalaban eh. Anong gagastusin mo? Wala ka palang kalaban. respecting Please our rules. address the Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. And I did not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election, kung hindi ang pinanggagalingan
ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign source. Parang ayaw nila maniwala sa sinasabi ni Libiste, no? Pero nangyari naman. Kaya nga, di ba, nawala yung bilyon-bilyon natin. Ito, alam na papagulo, hindi naman mga politiko, hindi naman nasa taas eh. Yung mga vlogger ng loyalista, ang iba. Nililito nila sa bayan ng Pilipino. Oo. Di ba? Wala naman, totoo naman siya, sabi niya, kontraktor, ganyan. Wala, sa kanila wala niyan. Sabi, malinis ang panahon ng BBM. Malinis, si BBM nyo, pwede. O sige, palagay ha, yan ha. Gusto nyo marinig yung gusto nyo marinig ha. O sige, malinis si BBM. Pero yung administrasyon niyang ito, hindi ba nangyayari yan? Yung mga nakaraan? Siguro ngayon, bantay na. Pero yung 2024. At ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker, terms of your question, why now? I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang Sabi ng mga loyal, ng mga vlogger diyan. Asan ang kaso mo? Asan ang ebidensya mo? Ba't di mo i-file? Para ba gusto nilang palabasin walang kurakot? Walang nang urakot? Pero pag Duterte meron. Di ba? Alam mo, napaka-impertinente yung sasabihin mo, mag-file kayo kung talaga may kaso kayo, may kaso si Martin. Imbestigahan niya, ayaw eh. Magpa-file pa. Di ba? Sa tingin mo, asikasuhin yun. Kayo naman, oh. Wala kasi kayo sa totoong field. Di ba? Nandyan lang kayo sa bahay nyo, nakikicomment lang kayo. Di ba? inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average. Sabi nila, sira ulo daw si Libisi dyan. Anong vote buying? Sa panahon ng Duterte yun. Laging ganun sila. Ayaw nila tanggapin. Oo. Sige, palagay natin sa panahon ng Duterte, may vote buying. Bakit mo sasabihin sa panahon ni Duterte? Kasalanan ba ni Duterte yung maging panahon niya yun? Kaya nakakatawa itong mga to eh. Sangkot na naman ang anya mga DDS. Duterte kasi yan eh. Anong kasalanan ni Duterte na supporter? Alam ba meaning ng DDS? Alam ko Duterte diehard supporter. Diehard, tama ba? DDS. Alam mo meaning ng DDS? Di ba? Support, S yung supporter, yun di Duterte. Duterte supporter, di ba? DDS yan. Tama, ganyan. Duterte diehard supporter. Halimbawa ako, diehard supporter ako ni Duterte. Kapag ba nakagawa ako ng krimen, kakasalanan ni Duterte yun? O, kita mo, kasalanan ni Duterte yan, nakagawa ng krimen si Munting Kaalaman? Ganun ba yun? Ganun sila mag-isip eh. Kagaya ngayon, may nasasangkot sa maleta daw. Hindi naman kanya yung maleta. Ano yun? Mark money yun. Di ba? Yung, the allegedly PGMN, DDS yan mga yan. Tingnan mo, gawain ng DDS talaga. Bakit paggawain ba ng DDS, kasalanan ng Duterte yon? Bakit ganun? Pag ba isang Katoliko nagkasala, kasalanan ni Pope Francis yon? O bagong Pope? Pag ba ang isang INC nagkasala, kasalanan ng Iglesia yon? Ganyan kayo eh. Diba? Ganyan kayo eh. Diba? Diadamay nyo eh. Diba? Hindi magkaiba yan. Walang kaalam-alam si Duterte sa mga supporter na yan na gumagawa ng krimen. Yung supporter niya. Tao din yan. Yan ang kahayagang tao, nagkakamali lahat. Kasi lumalabas sa kanila parang nagkakamali. Mga DDS lang, sila hindi eh. Diba? Yung mga DDS, pag nagkamali yan, isisisi mo sa Duterte, itakaan niya, tignan mo, pag DDS talaga, ganyan ugali. Diba? Kaya nga natatawa ko eh. Pag may nagalit na DDS, na video ni tamo nagagalit, nagmumura, masamang tao yan, nagagalit. Masama na pala magalit ngayon. Pag nakakita sila nagagalit, chismis nila. Pero pag sila sa bahay nila, kung makagalit, linggo-linggo nasa simbahan pa, pero makapagmura, okay lang. Hindi nabibidyoan kasi. Normal lang magalit sa isang tao, normal. Diyos ko naman kayo. Buti nandito ako at natuto kayo. At minsan, bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at magsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko,
na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least, ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon. Hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Grabe. Mr. Speaker, Deputy just- Speaker yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap Yeah. up because One the 10 question minutes lang. has already expired. Ina- Please take na- note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Paano po bang ginastos mo sa eleksyon mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para sa mga Grabe. estudyante at mga typhoon Grabe. victims. Grabe, daming pera na itong taong ito. 6 billion, dinonate lang. Siguro ang pera na ito nasa 200 billion. Ay, hindi. 6 billion eh. Kung ang pera mo nasa 10 billion, di ka magdodonate ng 6 billion. Konti matitira sa'yo. Ang pera na ito, baka lagpasan 500 billion. Ang daming pera na itong taong ito. Para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi magkano ba sinungaling. gastos nyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama Hindi. po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas. Hindi. Ibig sabihin, sir, sa kampanya kasi, sir, may tinatawag na pabanguhan, di ba? Kaya nga nangangampanya ka eh. Nanliligaw ka eh. Huwag ka lang mambabayad. O ito, boto mo ako. Huwag ano, vote buying yun. Kahit sa kaanong kaparaan ng palimba, tinulungan mo. Yung yung ali, tinulungan mo tumawid ka, nangangampanya ka eh. Ay, sir, ako po si Libiste, tinulungan mo. Eh, yung ali na yun, matandang ali, tinulungan mo, tatlo kapatid. Tapos yung mga apo, di sakop niya na yon. Sasabihin ng matandang babae na tinawid mo, mabait si Libiste, boto nyo ha. O, despite ng pangangampanya yon, o, yung foundation niya, yun ang, hindi ko magastos, yun ang binibigyan niyang bigas, pinapaaral ka. Siyempre, yung mga tao, tatalo na utang na loob para iboto siya. Hindi So, pera, hindi vote buying niya. Foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan ang paraan gastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero, kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon Naku, 10 lahat, dami. na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Nako, grabe. Di ba yung CWS ba yan? Yun ba yun? Grabe. Oh, yan ang libiste. Yan ang may depresya sa kanila. Nagbubulgar. Di ba? O, i-demanda nyo siya kung talagang dito totoo siya, sabi niya. Yun lang yun. Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po. No, nabigyan ko na naman kayo ng isang makabuluhan at isang edukasyon na talakayan at isang komentaryong marami kayo mabubusog kayo, marami kayo matututunan at isang karunungan na hindi kayang salansangin. Isang katwira na hindi kayang pangatwiranan. No, dito lang yan sa atin, sa Munting Kalaman. Siyempre, huwag niyong kalimutan, siyempre, ang mahalaga sa atin ay isang subscribe at like dyan. No? Napakahalaga pong bagay na yan. No? Para maglalo tayong ganahan na maghatid ng mga kakaiba, science, biblical, medical, ano pa, history, makapaghahatid ako sa inyo at sa kwentuhan natin, maisasama ko lahat yan. No? Maraming salamat. Ang ganito lang po. Mabuhay lahat kayo. Paalam sa inyong lahat.